Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin itong isa sa malupit na entry-level phone na nilabas ngayon ni Tecno, ang Tecno Camon 20 Pro. Maganda kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So pagpasensya nyo na, napakatagal kong nilabas yung review natin dito sa Tecno Camon 20 Pro. So, ayan, ngayon i-review natin siya, pagpasensyahan nyo na mga J-Vlog. Pero yun, napaka-solid nito. Isang buwan, higit na mag-almost 2 months na sa akin itong smartphone na to. Wow! Grabe ang performance nito. Mamaya share ko yan sa later part ng ating video. Pero let's focus muna sa kanyang presyo. So itong Tecno Camon 20 Pro ay may official price sa 8,999 pesos or almost 9,000 pesos lang to. Mayroon din tong ibang color na nilabas, pero itong black na to, tignan nyo naman, napakaganda po ng design mga J-Vlog, to be honest. Real talk yan. Real talk yan mga J-Vlog. Ngayon lang ako sobrang namangha sa isang Tecno smartphone. Dito na yan sa Tecno Camon 20 Pro. And kung interesado kayo dito, available din ito sa official store ni Tecno sa Shopee. Lalagay ko na lang po yung link nito sa description. Pero syempre, very unique din yung jelly case na nilagay kasama na itong Camon 20 Pro, di ba? Kumbaga itong smartphone na to, all-in-one na to sa hinahanap nyo sa isang smartphone. And syempre dito sa review natin, titingnan natin kung sulit nga ba itong Tecno Camon 20 Pro. So next one mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Tecno Camon 20 Pro at kung bakit isa to sa napakasulit na smartphone na lumabas ngayong 2023. Number one, of course, sa kanyang display. So yung display nito mga J-Vlog ay sobrang sulit sa isang entry-level smartphone, lalo na sa kanyang presyo na 9,000 pesos lang. Biruin nyo itong Tecno Camon 20 Pro, naka-AMOLED display na nga, meron pa siyang 120Hz screen refresh rate, punch hole display pa siya mga ka-J-Vlog, and ang laki po ng kanyang display. So grabe, when it comes sa display nito, bibigyan kayo nito ng premium viewing experience sa isang smartphone, lalo na sa entry-level segment. I think ito na yung pinakasulit na entry-level phone na lumabas ngayon 2023 for me dahil grabe yung display nito, pang mid-range na mga J-Vlog. Hindi ko alam kung paano nalagay ni Tecno sa 9,000 category ang Camon 20 Pro 4G dahil grabe yung display talaga. Sobrang nakakamangha, pang mid-range na. So sa chipset, okay din dahil MediaTek Helio G99. So biruin nyo yun. So ganitong presyo, hindi lang maganda camera performance niya, solid din siya for gaming. And syempre, ilang beses ko na rin na paglaro dito. Okay na okay po to pang ML mga ka-J-Vlog, paniguradong may enjoy nyo. Lalo na rin sa COD. Number 3, of course, sa camera. So ito po yung main feature ng Tecno Camon series. Syempre, sa pangalan na nga, di ba, Camon. So syempre, dito tayo nagfo-focus sa camera performance ng Tecno Camon 20 Pro. Ito nga, tulad ng sinabi ko, hindi lang maganda camera nito, maganda rin ang gaming performance. Kumbaga, all-in-one na po itong smartphone na to. So yun na nga, ang camera nito equipped ng 64 megapixel main camera. Nakita nyo naman yan sa mga camera samples kanina, di ba? Napakalupit po ng camera nito, even sa low light po. And very unique din yung kanyang flash, di ba? Circular na yung LED flash na itong Tecno Camon 20 Pro, and nandito yung ganyang dalawang camera lens. So akala nyo dual camera siya, triple camera siya mga ka-J-Vlog, pero sad to say, yung dalawang camera lens nito na natira ay useless for me. Kasi depth and AI lens. So sana naman, di ba, ultra wide or macro lens, all goods na yan. I think ang ma-enjoy nyo lang dito is yung main camera. Yung pangalawang natirang dalawang camera nito, useless para sa akin. Pero maganda dito, meron ding flash yung front camera nito mga J-Vlog, and napakataas din ang megapixel ng front cam niya, 32 megapixel. So sa mga mahilig mag-selfie dyan, maganda pong i-recommend ang Tecno Camon 20 Pro sa inyo. Number 4 sa RAM at internal storage. So napakalupit ng RAM and ROM nito, 8GB, 256GB. So yun na, maganda na gaming and camera. Sa 256GB, napakadami nyo na malalagay na games, camera, videos, and of course music dito sa smartphone na to. Number 5 sa speaker. So yon, pag naglalaro kayo, may enjoy nyo rin of course manonood dahil dual stereo speakers ng Tecno Camon 20 Pro. So when it comes sa gaming, mabibigyan kayo nito ng immersive sound
talagang feel nyo yung intense ng nilalaro nyo kumbaga pag ginamit nyo yung Tecno Camon 20 Pro dahil napakalakas po ng kanyang speaker and of course, maganda yung bass quality. Number 6 sa battery. Sa battery naman, all goods. Dahil yan na ito yung pinaka-minimum na battery ngayon, 5,000 mAh. So, ilang beses ko na rin ginamit itong Tecno Camon 20 Pro. Matagal din naman siya malobat pero syempre, depende na rin yan sa inyong usage. Pag maglalaro kayo dito, syempre, dito abot na isang araw pa maglalaro kayo. Pero no need to worry dahil pag nalobat siya while playing, saksak nyo lang to ng ilang oras, full charge na rin to dahil napakabilis din ng charging rate niya, 33 watts na po. At ang pinakalas sa design. So, syempre, dito ako na namangha rin sa Tecno Camon 20 Pro. Ang ganda po ng design nito, lalo na tong color black. Yung color blue ata nito, leather feel. Pero to, di ba, solid yung black nito. Ang ganda ng design niya. Parang mosaic na yung likod no? And talagang, hindi cheap yung pagkagawa dito sa Camon 20 Pro. Talagang finokusan ni Tecno itong smartphone na to when it comes sa design. Very detailed. And of course, maganda rin yung box type na to. For me, okay siya for grip, very comfortable. Pero yon, glossy finish siya. Sana ginawa na lang matte to ni Tecno. So next naman, explore natin itong si Tecno Camon 20 Pro. Ito, makikita nyo palang, design palang panalo na tong smartphone na to mga ka-J-Vlog. Diba? Tingnan nyo naman sa design palang panalo na tong Tecno Camon 20 Pro. Grabe itong parang mosaic na design niya, no? Solid, ang ganda. Tapos meron tayong Tecno Camon logo dito. Meron siyang triple camera setup. So, isa yung camera dito, malaking lente. Tapos, yung dalawang lente ng camera niya nandito. And meron tayong circular na flash. So, very premium itong si Tecno Camon 20 Pro. So, yung frame niya mga ka-J-Vlog ay glossy. Pero matte po yung back cover niya. So, plastic pa rin to. Quick reminder, hindi po tuig glass. And maganda siya dahil box type mga ka-J-Vlog. Very slim naman itong si Tecno Camon 20 Pro. And yun nga, glossy lang yung kanyang frame. So sa right side nandito ang ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is sa secondary speaker grills. Sa left side is the SIM card slot. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C, and yung main na speakers. So dual stereo speakers, itong si Tecno Camon 20 Pro. And of course, meron siyang punch hole display. Medyo awkward kasi yung kasama niya na screen guard or yung screen protector is naka-design for notch display. Ewan ko ba't ganyan. Siguro, ginanyan nila para naka-expose mismo yung lente ng front camera para hindi siya maapektuhan while taking pictures. Of course, hindi natakpan. So, yan. Diba? Napakaganda po ng display. Of course, ang maganda rin dito, support niya ang in-display fingerprint scanner. Si Tecno Camon 20 Pro ay merong rear camera. Yung main camera niya is merong 64 megapixels, f1.7 aperture. Meron siyang 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture and a VGA AI lens. Meron siyang circular LED flash at capable siya ng up to 2K video recording. Sa front camera naman, meron siyang 32 megapixels, f2.45 aperture at capable din ng 2K video recording. So video sample front-facing camera of the Tecno Camon 20 Pro. So ang pinaka-max resolution niya is 2K resolution din sa front, pero ang gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 30 frames per second. So sad to say, wala siyang support sa 60 FPS sa front dahil ayan 30 FPS ang gamit natin. Pero in fairness, malinaw talaga ang front camera ng Tecno Camon 20 Pro. Ayan. Sa screen, si Tecno Camon 20 Pro ay merong 6.67 inches AMOLED display na merong resolution of Full HD+, 1080 by 2400 pixels sa meron 395 pixels per inch.
Support niya 120Hz screen refresh rate at naka-punch hole display siya. Sa OS naman, out of the box, naka Android 13 siya with iOS 13. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G99. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, meron tayong Mali G57MC2. Meron tayong 8GB of RAM and 256GB of internal storage. At pagdating sa meron siyang dual stereo speakers. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ang 33W fast charging. So, usapang gaming naman tayo dito sa Tecno-Camon 20 Pro. So, solid itong smartphone na to. All-in-one na. Kumbaga, itong smartphone na to, to be honest mga ka-J-Vlog, grabe. Nagfo-focus siya sa camera dahil Camon series nga, 'di ba? Pero hindi kinalimutan ni Tecno ang performance niya sa chipset. Kumbaga, dahil nga itong smartphone na to ay very powerful din when it comes sa gaming. Dahil na-game test ko na itong si Tecno-Camon 20 Pro. Ang score ko nga dito ay nasa perfect 10. Biruin yun. Sa LOL Wild Rift support niya 120 FPS mga ka-J-Vlog. Kasi siyempre support niya ang 120 refresh rate. And then sa sa Genshin Impact, playable siya sa mataas sa settings. Naka-on pa yung motion blur, pero all goods na-handle niya pretty well ang Genshin Impact din. So, ang maganda rin kasi nito for gaming mga J-Vlog is yung kanyang storage, 256GB. Napakadami nyo na pong malalagay ng mga games dito sa Tecno-Camon 20 Pro. And syempre, yung chipset niya, the MediaTek Helio G99, is a powerful entry level na ngayon na chipset. So 4G chipset lang po etong MediaTek Helio G99. Meron pong 5G version ng Tecno-Camon 20 Pro. So 4G ang kinuha natin dahil sulit na sulit tong 4G na to be honest mga J-Vlog. And yon, dinagdagan pa nila to ng AMOLED display. Perfect na perfect to pag naglalaro kayo dahil mas maganda po ang inyong viewing experience. So next naman mga J-Vlog, speaker test tayo dito dahil stereo speakers to Try natin. Dito tayo sa Green Hills ulit and meron tayong bagong nakitang stall na super legit daw ng mga iPhones. And ito sila, Queen Gadgets. Ito yung contact number nila. And ito yung, meron silang Facebook, may Instagram. So yeah, pagdating sa speaker mga J-Vlog, napaka-solid talaga ng speakers nitong Tecno-Camon 20 Pro kasi dual speaker siya. So grabe buong buo yung kanyang bass, ang lakas ng speaker. Salamat yan of course sa dalawang speakers na equipped ng Tecno-Camon 20 Pro. Kaya kung i-rate ko yung speakers nitong smartphone na to, 1 ang lowest and ang highest. Ang score ko dito nasa perfect 10. So biometrics test tayo dito sa Tecno-Camon 20 Pro. Try muna natin yung kanyang in-display fingerprint scanner. So, start tayo. Ayan, very fast naman and accurate yung fingerprint scanner. Next is face unlock. So, pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So, next naman, explore natin yung camera app ni Tecno-Camon 20 Pro. So, nandito tayo sa main camera which is yung merong 1x. So, ito yung mga icon sa taas. So, na lang ng settings. So, sa settings, ito natin ma-activate yung watermark. Yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. So, meron siyang AI focus. Yan yung mga iba't ibang settings niya. Pwede natin ma-activate dito yung flash. And meron siyang 64 megapixel mode, AI mode, aspect ratio, and filters. So, meron siyang zoom. Ang pinaka-max na zoom niya is hanggang 10 times digital zoom. So, sad to say, wala pong ultra-wide camera itong Tecno-Camon 20 Pro. Yun lang naman yung major downside nito. Sa video, ang pinaka-max na resolution niya is 2K resolution up to 30 frames per second. And meron din siyang ultra steady na hanggang 1080p up to 30 frames per second. So, meron din siyang mga bokeh pag nagvi-video kayo pero hanggang 720p lang yan mga ka-J-Vlog. Beauty effect din hanggang 720p rin. So, meron din slow motion yung Tecno-Camon 20 Pro na hanggang 240 fps. Portrait mode for background blur. Meron din siyang super night for low light shot. And itong Sky Shop mga ka-J-Vlog, magpapakita po ako ng sample neto sa photos mamaya. Ang ganda nito, yung kunyari yung background nyo medyo madilim or makulimlim, pwede niyang pagandahin yung sky.
Legit yan. Sobrang legit mga ka-J-Vlog. Mamaya magpapakita ang photo samples niyan. Kunyari, parang naging AI na yung Sky pero super realistic kumbaga. Tapos sa front cam, ayan, hello. So meron din tayong super night sa front cam. Meron tayong portrait mode for background blur. And meron din tayo AI camera. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is 2K resolution din up to 30 frames per second. So ilang mga ka-J-Vlog yung camera app ni Tecno Camon 20 Pro. So battery test tayo dito sa Tecno Camon 20 Pro. So maglalaro tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mga bawas. So first, na lalaroin natin is ML at ito ang ating settings. HD mode naka-on, refresh rate high, graphics high, naka-on ng outline at shadow. At syempre, naka-full download na rin ang resources dito. Yun mga J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira pang 28%. Sa 30 minutes natin ang paglalaro dito sa Tecno Camon 20 Pro. So 9% lang po ang nabawa. So napakaganda po ng battery performance itong smartphone na to. So ilang mga J-Vlog, yung mga nagustuhan ko dito sa Tecno Camon 20 Pro, for me, ito talaga isang pinakasulit na entry-level phone na lumabas ngayong 2023. So, yun po yung ating full review dito sa napakalupit na smartphone ngayon ni Tecno. And yon, kung nag-iisip kayo ng all-in-one na smartphone, consider nyo na to. Napakamura rin ito sa official store nila sa Shopee. Ang laki po ng discount niya compare sa kanyang SRP. Consider nyo rin mga J-Vlog kung gusto nyo ng isang smartphone na merong magandang camera performance, sound quality ay maganda, meron siyang premium display, and of course, okay na okay po for gaming. So, kung interesado kayo sa Tecno Camon 20 Pro, huwag kayong mag-alala mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link na ito sa description.